mga ka-travelers, this is again John from Road Crew Travels and another tutorial na naman tayo, and this time tuturo ko sa inyo kung paano natin ma-check kung may laman pa ang RFID ninyo. So alam nyo naman, ang ating RFID is dalawang klase, merong auto sweep at merong easy trip. Kasi nung mga nakakaraan, medyo nahihirapan din akong magtansya-tansya. Lalo na kung halimbawa maglalakbay kami, hindi nga namin alam. Well, ako personally, hindi ko alam yung pinaka-amount na nilalaman ng aking RFID. Not unless kung halimbawa, bumiyahe na kami at napadaan na nga kami sa toll gate, doon lang namin makikita yung amount ng RFID namin kapag nag-flash na sa screen doon sa mismong toll gate. Paano pag hindi? Doon na ngayon papasok yung application na gagamitin natin dito sa dalawang RFID na to. So recently nga na-discover ko na meron palang application na ginagamit para ahead of time malaman na natin kung magkano pa yung laman ng ating RFID para at least kahit papano mapaghandaan na natin. Kasi nga itong mga darating na araw is isi-celebrate namin yung birthday ng aking nanay. Yay! Happy birthday, ma! I love you! Nice! Siyempre, maglalakbay kami, pupunta kami sa probinsya at medyo malayo-layo din yon. So, kailangan ko malaman kung magkano lang yung laman ng aking RFID para at least kahit papano ma-budget ko na to at hindi na kami magka-problema kapag babiyahe na kami. O, diba? Napaka-convenient na ito para madali na natin tong magawa ng paraan. Noong mga nakakaraang buwan din kasi, may mga pagkakataon na pumupunta-punta rin kami sa probinsya. Specifically kapag magse-celebrate kami ni Mrs. ng Thanksgiving sa church namin. So medyo malayo-layo din yon at binabudget na nga namin kung magkano yung gagastusin namin. Kasi importante sa lahat, dapat mapaghandaan ninyo yung inyong paglalakbay. Unang-una, yung gasolina ng inyong sasakyan. And of course, syempre, check nyo na rin yung maintenance ng inyong sasakyan. Kung halimbawa, maayos ba yung brakes at iba pang mga kailangan nating ma-check sa ating sasakyan bago tayo bumiyahe. So huwag na natin patagalin mga ka-travelers. So alamin na natin kung paano natin ma-access ang ating RFID application sa ating mobile phone. Check na natin kung magkano pa yung laman ng aking RFID. Okay, so yun po mga ka-travelers. So unahin na natin itong auto sweep RFID. So hanapin natin siya sa Google Play Store. So madali lang naman siya, no? Ang hanapin natin na application is yun, literally auto sweep. At dito makikita na natin yung application or yung icon niya. Ayan, auto sweep mobile app. So click natin install. So alam nyo na yan. So the usual na, siguro skip na natin ito. A few moments later. Okay, so once na na-install na natin ang ating auto sweep RFID application sa ating mobile phone, yan, open na natin siya. And then from here, click lang natin itong quick balance. Dahil yun lang naman ang main objective natin dito, aalamin natin kung magkano pa yung laman ng ating RFID. So enter natin yung ating account number. So yung account number is nasa likod ng inyong auto sweep card. So yun yung i-enter natin dito. 7-digit number siya, no? And then check balance. Ayan. O, bilis, diba? So mapapansin natin dito, ang balance pa ng aking auto sweep RFID is 208 pesos. So at least magigauge ko na kung magkano pa yung ilalaman ko rito or ilalagay ko dito para at least bago kami bumiyahe, wala nang problema. Nice! And next naman mga ka-travelers, install naman natin yung application ni Easy Trip. By the way, kapag mag-install kayo ng Easy Trip application sa inyong mobile phone, hanapin nyo lang sa Google Play Store ang MPT Drive Hub or yung Metro Pacific Tollways. So yun yung application na gagamitin ninyo sa inyong Easy Trip RFID. So hanapin natin MPT Drive Hub. So mapapansin natin, ito yung kanyang icon, yung MPT Drive Hub, yung kulay blue. Yan. So install. So alam nyo na yung process sa pag-install nyan. So hintayin na lang natin na ma-complete. Okay, again, once na na-install na natin ang ating Easy Trip or yung ating MPT Hub na application, buksan na natin siya. So makikita natin, ito naka-install na. So open, so click while using the app, allow. Okay, from here, kailangan pa natin mag-create ng account. So click natin create an account. Okay, so tinatanong tayo dito kung paano tayo magre-register. So para mas madali, so register na lang via email. And then from here, kailangan fill outan nyo yung mga personal details dito like your first name, last name,
email address, mobile phone, date of birth. And then once na ma-fill outan nyo na, just click next. And then after nyo ma-fill outan yung mga information, may lalabas na OTP verification sa inyong mobile phone. Okay, so na-receive ko na yung one-time password dito sa isang mobile phone ko. Ayan, so enter na natin dito sa isa ko pang mobile phone kung saan nandito naka-install yung ating EasyTrip application. So register an account, we're nearly there. So kailangan mag-enter na tayo ng password dito sa account na ginagawa natin. So kailangan strong password siya na hindi basta-basta malalaman ng kahit sino maliban sa iyo. And then click na tong I have read and agree the terms and conditions. Ayan. So I accept. So create an account. Would you like to enable biometrics? So as of the moment, no na muna. Ayan, kung makikita natin mga ka-travelers, nakapag-create na tayo ng account dito sa ating EasyTrip application sa ating mobile phone. Kung makikita natin dito, ito yung kanyang homepage. So ito yung mga selection sa baba. Makikita natin dito RFID. Ayan. Kung meron ka pang mga iba pang RFID na gusto mong idagdag, yan. And then meron pa siyang inbox. Ito naman yung mga notifications na galing sa NLEX, yan, live traffic situation, yan, no? O, diba? Malalaman natin yung mga bali-balita. Diba? Ang ganda. Tapos ito naman yung kanyang homepage. Ayan, yung katulad kanina. So kung makikita natin dito, meron siyang toll fee calculator. So dito malalaman natin kung magkano yung toll gate na papasukan natin kung saan tayo manggagaling. So let's say for example, sa NLEX, yan. Tapos yung point of origin natin is nandito tayo, let's say for example sa C3. Ayan. So destination natin is Magsaysay, vehicle class 1, kotse. Ayan. So ito yung kanyang total toll fee. Okay, di ba? So from here makakalculate na natin kung magkano yung toll fee dun sa toll gate na papasukan natin coming from our point of origin. O, di ba? And then, meron pang help. So, kung gusto mong mga assistance, pwede dyan. And then, ito yung inyong account. Gagawin naman tayo dito sa RFID account page. So, makikita natin sa may upper right corner, yan, add RFID. So, dito na natin ngayon i-add yung account number ng ating EasyTrip RFID. So makikita natin yung account number niya dito sa may harapan ng inyong card. So yung account number ni EasyTrip is actually 12 digits number. Okay, so ilalagay na natin dito. Again, dapat maingat tayo sa paglagay para yung ating RFID is yun yung nakalagay under our name. And then lalagay na rin natin yung ating card number, which is makikita rin naman dito sa EasyTrip just below the account number. And then tinatanong din dito kung saan nakalagay yung sticker. So if I'm not mistaken, it's on the headlamp. So lagay natin headlamp. And then click next. So lagyan natin yung necessary information like plate number, vehicle brand, etc. etc. And then once na natapos nyo na ilagay lahat na information, so click add account. So yun po na mga ka-travelers. So after natin ma-fill out ang lahat ng information dito sa ating EasyTrip application, makikita na natin dito kung magkano pa yung balance neto. Ayan, dito sa RFID page, meron pa tayong 1,476 pesos. O di ba napakaganda, hindi na natin kailangan manghula-hula pa kung magkano na yung laman ng ating RFID. Just by downloading and installing the application sa inyong mobile phone, malalaman mo na kung magkano pa yung laman ng ating RFID. And then kung gusto nyo naman mag-load ng inyong RFID, so madali lang yan. So pwede naman kayo pumunta sa GCash and then from there, punta lang kayo sa bills and then piliin nyo yung transportation and then makikita nyo na dun yung auto sweep at yung EasyTrip. O diba napakadali lang mga ka-travelers? Good job! And that's it for our video today. I hope may natutunan kayo at kung di pa kayo nakasubscribe sa aming channel, don't forget to subscribe Road Crew Travels at i-hit nyo na rin ang notification bell para updated kayo palagi sa aming susunod na vlogs. So till next time mga ka-travelers, maraming salamat at God bless!